Panginoong Pension. Pasasalamat para sa kagalingan ni Malo Garcia, Salvador Barcarsi, Helen Barcarsi. Pasasalamat sa mga biyaya, Jacqueline Lim and family, Rick Lim Jr. and family, Toy Dolores and family, Dina Agapay and family, at para sa kaluluwa ni na Eusebio de los Santos, Manuel Reto, Melchor Matillo, Bernardo de los Santos, Helen Tinerio, Mag-alay, Virginia and family. Maraming salamat po at magandang gabi po sa ating lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Amen. Tayo ay nasa ika-9 na simbang gabi sa taon na ito. Ating mapapakinggan ang pagpupuri ni Zacarias sa Panginoon sa pagkakaloob sa kanya ng biyaya ng isang anak. Amen. Naghihintay kami sa iyong anak na dumating sa amin. Tulungan mo kami makita siya sa kanyang pagdating sa amin. Sa mga salita ng banal ng kasulatan, sa pamamahala ng aming pamilya, at sa pang-araw-araw ng mga pangyayari sa aming buhay. Amen. Upang tayo ay maging handa sa pagtanggap natin sa Panginoong Hesukristo, ating iharap sa Kanya ang ating mga kasalanan at pagkukulang. Ikaw ang aming daan, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ikaw ang aming katotohanan, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Ikaw ang bukal ng buhay, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihan ng Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpupuni ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak,
Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Kristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng Birheng Mahal. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan din ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag na nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi niya siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mo bang nakatira ako sa tahanang Sidro? Ngunit ang kaba ng tipan ay sa tulda lamang." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo." Ngunit ng gabing iyo'y, sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako sa anumang dako at sa lahat mong mga kaaway ay aking nilipon. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan, tulad ng dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon, wala nang aalitin sa kanila, tulad noong una. Buhat nang maglagay ako ng hukom nila, magiging payapa ka, sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ay papalit ko sa iyo. Patatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilanin ko siyang anak at ako naman magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kaharian ay hindi mawawaglit sa aking paningin at manatili sa iyong trono. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, pag-ibig mo'y walang maliw, lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon, di magmamaling, sa pinay aking aawitin. Ang katapatan mo ay laging sasambitin, yaong pag-ibig mo walang katapusan. Sintatag ng langit ay iyong katapatan. Pag-ibig mo walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sinabi mo poon, ikaw ay may tipan ng iyong ginawa kay David ng silang. At ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi ng dating maghahari, ang kaharian mo ay namamalaki. Pag-ibig mo walang maliw ay lagi kong sasambitin. Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari itong daigdigan. Laging maghahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit yaong kaharian. Pag-ibig mo walang maliw ay lagi kong sasambitin. Magsitayo po ang lahat.
bubukang luwayway at araw ng kaligtasan, halina't kami tanglawan. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Puri sa iyo, Panginoon. Napuspos ng Espiritu Santo si Zacarias na ama ni Juan at nagpahayag ng ganito, "Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel sapagkat iningap niya at pinalaya ang kanyang bayan at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ng ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan at pagbabayan tayo kung sa daan ng kapayapaan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Napuri ka namin, Panginoon, sa Kristo. Suko na po na. Magandang gabi sa inyong lahat. Kaya kami nalilay sa oras kasi last na. Lagi na lang may pahanda. Pero hindi ko kumakain. Sila lang. Sadya yun. Kasi nag-iisa po ako. Hindi ako kumakain within the duration of the mass. Yung kakain misa ko. Kasi ano po yun? Eucharistic fast. Fasting bago mag-misa. Sa aming mga pari. Kayo fasting bago mag-communion. Sa amin fasting bago mag-misa. Unless may sakit, hindi tubig. Tubig o kaya tinapay. Pwede mainin. Bilang akin pong pagninilay, dahil din medyo ay kakagod ko. Kaya hahaba ng kaunti yung pagninilay ko. Simulan ko ito sa akin pong karanasan nung seminarista ako. Ito po yung kinukwento ko taon-taon tuwing panahon ng Adviento at araw ng Pasko. Yung pagninilay ko tuwing Christmas. 2017, ako po ay nasa Pasita at si Father Thor Villacarlos ang parish priest. Narito po yung dahilan kung bakit nasasabi ko sa mga parokyang minimisahan ko sa bayan, kapag bayan naman ko, pagka mayroong batang naglalaro sa harap ng altar o sa gitna o sa aisle, ay ayaw kong pinagagalitan. Kasi psychologically, yung kaisipan nun, pag pinagalitan yung bata sa harap ng ibang tao, napapahiya siya. Kaya darating yung oras o araw, pag niyaya mo yung sumimba, aayaw yan. Kasi maalala niya, yun yung lugar na napakita ako. Ayoko pumunta doon. Yeah. At hindi ito sa ilang mga bata na. Consistent ito sa marami. Kaya po nire-remind ko yung mga nagsiserve. Pagsasabihan ay yung magulang sasabihan niyo. Kasi yung magulang, dapat din alam niya, may tamang oras, may tamang lugar, saan pagagalitan yung bata. At hindi sa harap yun ng mga tao. Kasi bababa ang kanyang confidence, bababa ang kanyang self-esteem, mahihiya na siya sa mga tao. Yan. O, pagkakot na siya, kahit hindi niya makilala. Kasi may karanasan na siya na napahiya siya.
base sa aking karanasan sa mga bata, pagtuturo namin. O pangalawang dahilan, spiritual. Ito, kung ako ay nasa Pasita, may isang schedule doon na pinakiusap ng coordinator ng Dalaw Patron sa Kapitbahayang Katoliko. At sabi na sa akin ay mag-blessing daw ng bahay. Hindi ako naman ay umuo. Noong nilinaw niya, sabi niya, brother, hindi to isang bahay lang o dalawa ha, katulad ng dati. Sabi ko, sige, ilan ba yan? Sabi niya, 13. 13? Ang dami naman nun. Eh, 9 to 12 lang yung schedule. Hindi, sige, tuloy na din. Tumating yung oras ng schedule, 9 a.m. Pagdating nun sa lugar, medyo kumalma naman ako kasi yung mga bahay nasa tabi ng release ng tren. Hindi naman ganun kalakihan. Baka nga mas malalaki pa ang mga bahay nyo dito. Doon eh, pagpasok, meron doon ilan. Nalala ko lang naman, pagpasok, kusina na agad. Wala nang ibang silid. Yun na rin yung higaan, nakatagilid lang. Doon na rin sila kapag oras ng araw o gabi bago matulog. Doon na rin sila. Napakaliit lang. Pag umaga ay siguro mga 6 na hakbang lang eh may igop mo na yung buong bahay na nila yun. Pero dahil nga sa oras, nagmamadali ako. At pati yung dasal, totoo, minamadali ko. Nung naglalakad na ako ng mga bandang 12 noon, sa gitna ng release ng tren, ako'y nakasukana, pawis ako, mainit, nagugutom na ako, nauhaw pa ako, lakang ba akong pagkain at inumin. Sabi ko dun sa kasama ko, ate, ilan pa ba? Sabi niya, brother, 2 na lang. Sabi ko, sige, tiisin ko na nga. Akala ko, pwede ba akong umuwi, tapos babalik na lang. Hindi, sige, 2 na lang. Noong naglalakad ako sa gitna ng release ng tren, may 3 bata mula sa isang eskinita, biglang tumakbo at inunahan ako. Kasi yung isa, patalon-talon, taas pa yung kamay niya, sabi, ayan na si Father, mag-blessing ng bahay namin. Tuwag-tuwa siya. Tapos tumingin siya sa isang bahay, may lumabas na babae, nanay yata yun. Maya-maya ay bumalik yung bata, patakbo sa harap ko, napatigil ako. At napatigil din siya sa harap ko. Nakatingala siya sa akin, kung nakayo ko sa kanya, bigla niyang binukayo yung kanyang braso at niyakap niya yung binti ko. Sabi-sabi, Papa Jesus, pasok kayo sa bahay namin. Naiwan akong nakatayo at nakatigil. Tapos nag-blessing ako sa loob ng bahay. Alam ng bata yung dasal, alam ng bata yung sagot sa dasal na sumayin yung Panginoon at sumaiyo rin. Alam din niya yung Ama namin, Panginoong Maria, Walhati, alam niya lahat. Tapos, doon lang ako nagtigil ng medyo matagal, mga 3 minuto, nakakwentuhan ko yung mag-asawa at yung bata. Grade 3 yung bata, at ihahanda daw siya sa first communion, kaya alam na yung mga dasal. Tapos, nung natapos na isa pang bahay na kasunod, sabi ko dun sa sumundo, ate, ako na yung mga bote ng holy water at yung libro. Ako na mag-uwi. Sabi niya, hindi brother, ihahalid ka. Hindi na, kaya ko na to. Umuwi ka na. May pamilya ka, tsaka gutom ka na din, umuwi ka na, kumain ka na. Ako na bahala sa sarili ko. Naglalakad ako sa bangketa ng gilid ng main road dun sa Pasita, pabalik na kumbento. Hindi ako umiiyak ako. Umiiyak ako kasi nahimasmasan ako at na-realize ko na napaka-unfair ko dun sa unang 11 bahay. Wala akong maalalang mukha ng tao na nakatira dun sa bahay. Alam ko lang yung mga lugar, naalala ko konti. Pero yung mukha ng tao, hindi ko maalala. At wala rin akong maalala may kinumusta ako o sinabihan ko ng hello po, magandang umaga po. Wala. Kasi nagmamadali ako. Pagkapasok, kung nasa labas, saka naman, bless agad, tuloy-tuloy lang. Kaya na-realize ko na napaka-unfair ko kasi yung mga pamilya doon, nag-aantay sila nung blessing. Tapos ako nagmamadali. Samantalang, ang gusto lang naman nila, mabasbasan, magdasalan yung pamilya nila. Nagmamadali pa ako. Ako na nga lang yung representative ng simbahan doon. Tapos, binarabara ko pa yung dasal at saka yung pag-blessing. Kaya pagdating ng kumbento, ay inisip ko, saan nga ba ako nakatoon? Pinaalala sa akin ng Diyos na yung aking ginagawa ay hindi para sa akin, kundi dapat ito ay para sa Kanya. Yung
aking naging focus ay hindi sa Diyos, kundi sa sarili. Ito yung nangyari kay Zacarias. Una, tila nakatuon siya sa kanyang sarili. Pero kalaunan, karaniwan ngayon, pinuri niya ang Diyos at siya ay may pagpapahayag ng pagsamba. Kaya ito yung last word sa ikasyam na simbang gabi ngayong taon. Pagsamba, adoration. Adoration. Ano yung unang salita? Enlightenment, solidarity, paternal love, encounter, resilience, appreciation, nothingness, zeal, at adoration. One word, esperanza. Kung sinulat niyo yung lahat ng salita, lahat ng first letter nun, bubuuin yung salita, esperanza. Ibig sabihin nun, pag-asa. Esperanza is the Spanish word for hope. Pag-asa. Tumatawid po tayo sa Jubilee Year 2025. Diwa ng pag-asa sa susunod taon. Alam niyo, nung ako ay niyakap ng bata, at na-realize ko na ang unfair ko sa mga nauna kong binisitang pamilya. Ano ay, sabi ko, Penghans, sige, hindi ako kakain tanghalian. Doon kumain. Pagpasok ko ng kwarto, nagbulang ng sutana, nahiga na rin ako. Mga 12:45 yun, hanggang bago mag 4 o'clock, nakahiga lang ako. Patulog-tulog. Pero yun, pagising ko ng 4 p.m., basang-basa yung unan ko ng luha. Sumiiyak ako. Sabi ko, napakadaya ko. Kasi ay dinilisan ko yung dasal doon sa mga taong humihiling ng prayers. Tapos, gumamit ang Diyos ng isang bata para ipaalala sa akin na yung aking ginagawa ay hindi para sa sarili ko, kundi dapat ito ay pagsamba ko sa Diyos at pagpapakilala ng Diyos sa mga taong iyon. That's why I'm so unfair. Kaya yun yung spiritual na pundasyon kapag ako may bata sa simbahan, hindi ko pinapansin, hindi ko pinapagalitan. Nahayaan ko lang. Kasi sabi ko, kung ano yung ginagawa nun, hindi yun. Kasi hindi naman yung naiintindihan yung misa. So, sinasabi ko na lang sa guardian angel ko, sabi mo sa guardian angel yung hindi siya bumalik. Pero hindi ko pagagalitan. Kasi ayoko mapahiya yung bata. Kasi darating yung time na kailangan niyang maging mulat at maging katanggap-tanggap sa kanya ang simbahan. Ito ay bahagi ng buhay, part ng tahanan nila bilang pamilya. Kaya po, kung sa aking pagnilay, ngayong ika-siyam na simbang gabi, sa pagbubuo nito, ang diwa ng pag-asa nawa ay baunin natin sa ating pong pagtawid sa bagong taon at nawa ang Panginoong Jesucristo ang siyang maging dahilan palagi ng ating pagsamba at hindi ang ating sarili o kung sino-sino tao. Kakantahan ko kayo, hindi ito caroling. Okay, mag-alala ng caroling. Ito ay part ng aking pagnilay sa simbang gabi na ito. Wala kasi kayo nung Advent Recollection sa parokya. Tatlong kanta yung pinagulayan ko doon. So, itong kantang to ay galing kay ex-priest. Nagpo siyang pare, si Panginoon Mimo Perez. At ngayon, may asawa siya. Pero, kung bata po kami, sa Regional Youth Ministry, nakita ko siya kumakanta, tumutugtog, nagbibigay siya ng reflections sa mga kanta niya. At napakaganda ng mga pagnilay niya at dasal sa mga bahagi ng mabuting balita ng encounter niya with Jesus Christ. Kulay ng Pasko, title ko. Pasko
Pasko, subalit pawang mali, mga kulay na nabanggit, hindi mo babati. Ang kulay ng pag-ibig, ang kulay ng Pasko, di mo makikita kailanman. Ito'y nararamdaman kung tayo'y nagmamahalan. Ang kulay ng Pasko, kung nais mong masdan, matatagpuan lamang sa abang sabsaban. Ang kulay ng Pasko, di mo makikita kailanman. Ito'y nararamdaman kung tayo'y nagmamahalan. Ang kulay ng Pasko, kung nais mong masdan, matatagpuan lamang sa abang sabsaban. Ang kulay ng Pasko, kung nais mong masdan, nagliliwanag at kay tingkad, nagniningning o kay ganda, matatagpuan lamang sa abang sabsaban. Yung bata, hindi ko siya kilala. Hindi ko alam, nasa na yun ngayon. Pero yun yung Pasko para sa akin. Hindi siya nangyayari sa panahon ng Pasko o simbang gabi. Parang sometime in September yun nangyari. Kasi October ako umalis sa Pasita. Pero yun yung most memorable experience ko. At yun din yung naglinaw sa akin na magtutuloy ako sa pagpapari that time. Kasi bilang seminarista noon, sabi ko sa sarili ko, okay na siguro, nakagraduate na naman ako ng 2 kurso, pwede na akong magtrabaho sa kung saan. Parang bahala na kung ano. Pero siguro baka optional lang ang priesthood, pero hindi ko na siya ganun nabigyan ng focus. Pero yun ang nagbigay ng ulirat, pagbalik ng ulirat sa akin na ang ginagawa mo ay hindi para sa iyo, kundi pagsamba mo sa Diyos. Yung pagharap po natin sa sabsaban, mga po ay maalala natin na dahil kay Saint Francis of Assisi, sa kanyang malikhaing isip, gusto niya raw makita ang Belen o ang unang Pasko, kaya nagtatawag siya ng kung sino-sino at inayusan niya itsura ng Belen. At simula noon ay nagkaroon tayo ng tradisyon na bumuo ng Belen, yung larawan ng sabsaban at pagsilang ng Panginoon sa Kristo. Sana po ay maging paalala ito ng diwa ng pag-asa, yung tumatawid tayo sa taon na tayo ay magiging mga kalakbay ng pag-asa sa taong 2025. Tumayo po ang lahat. Panalangin ng bayan. Sa nalalapit na pagsilang ng mga nanobos, dumudulog kami sa iyo, Ama, upang pagalooban mo kami ng mga biyayang bumubukan sa iyong mabuting kalooban. Ang ating tugon sa bawat kahilingan, O Diyos, dinggin mo ang iyong sambayanan. O Diyos, dinggin mo ang iyong sambayanan. Halina, Panginoon, tuksain mo ang ako, pagkamuhi, at kasamaan sa aming mga puso. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong sambayanan. Halina at ang lawad ng iyong liwanag, karunungan at kalakasan ang mga namumuno sa simbahan at pamahalaan. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong sambayanan. Halina at bigyan ng lakas ang mga nanghihina, hiluin ang mundo mula sa sarisaring sakit
sakit at sigalo. Pasiglahin ang mga nagdadalamhati at dulutan ng ligaya ang kanan. Manalangin tayo. O Diyos, singin mo ang iyong sambayanan. Halina at paspasan mo ang aming mag-anak at mga mahal sa buhay habang hinihintay namin ang pagsilak ni Jesus. Manalangin tayo. O Diyos, singin mo ang iyong sambayanan. Halina't dalhin sa iyong kaharian ang mga kapatid namin na mayapa. Pagkalooban mo sila ng awa at pagpapatawad. Manalangin tayo. O Diyos, singin mo ang iyong sambayanan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga kailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. O Diyos, singin mo ang iyong sambayanan. Aming Ama, palakasin mo kami sa gitna ng pasakit at bighati upang matularan namin ng iyong pagiging bukas palad sa panahon ng aming kaginhawahan sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo po lahat para sa pag-aaral. Manalangin kayo mga kapatid upang ang hati natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Ang kapinawa ng Panginoon itong pagayon sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating Panginoon at sa buong sambayanan ng Panginoon. Amang lumikha ang mga alay namin nakahain sa iyong dambana ay papanalinawa ng paglukob ng Espiritong Banal na pumuspo sa sinapupunan ng Birheng Mahal upang magalang tao at magsilang sa iyong anak na namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Amen. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Pinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Maraming siya ito sa lahat. Amang makapangyarihan, tunay ang marapat na ikay aming pasalamatan. Ang pagsusugo mo kay Jesucristo ay inihayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng Birheng Mahal na kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan.
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa itaasan. Pinagpala ang nagparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa itaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob nito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, O Ama. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya alay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, inapit mo ngayong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Marcelino Antonio Jr. na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahan mo rin ang mga kapatid namin nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at pabaliin sa iyong liwanag. Kaawaan at pakindapatin ng lahat ng makasalok sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, at ni San Jose, matuwid na kabiyak ng kanyang puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdinaw naman namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Dumalangin tayo sa Ama, gamit ang dasal na turo ng Panginoong Hesukristo, ating dasalin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, pagbigyan mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami iadyak sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Kapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang bigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon
ay laging sumainyo. at sumayin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan sa Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Narito ang ating Panginoong Heso Kristo. Ito ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang biging. Panginoon, ang pinakasalamat at pagpapatuloy sa iyo, ngunit sa isang pagkakataon ay gagaling na ako. tayo ay
Manalangin. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, na ginawa naming madama ang iyong magandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, undangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak, ngayong aming ginugunta ang kanyang ina, sa pamamagitan din ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at sa paglilingkod sa siyam na gabi natin dito po sa nobenaryo para sa Kapaskuhan. Kayo po ay magsisimba ng Bispera sa bayan December 24, 8 p.m. at 10 p.m. Ito po yung pagsalubong sa Pasko. Para sa araw ng Pasko, December 25, 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m. at 5 p.m. sa bayan. Ngayon ay pumili na lamang ng anong oras ng sisimbahan sa bayan. Yun ay araw ng obligasyon natin na magsimba. Wala kayong misa dito. Kung nakasanayan nyo sana na Pasko may misa, edi kayo ay nakakasimba rin ng obligation. Ang simbang gabi ay devotion. Kung nakompleto nyo to, edi okay. Pero hindi to dahilan para hindi kayo magsimba ng December 25. Paalala, kahit sa simbahan kayo magsimba. Tatlo ang pistang pangiling na malinaw po sa atin. December 8, December 25, January 1. Kalimutan nyo na yung ibang mga piyesta. Huwag lang yung tatlo yun. Tsaka yung araw ng linggo, syempre. Yun ay mahalaga. Ang obligasyon natin yun sa ating pong pagiging Katoliko. Mga ilang oras naman po kung saan ay nagagawa ng pagkakas. Tapos ang baba. Salamat sa inyo pong mga kaloob sa amin. Bigyan ko po ng for transparency. Yung pong mga stipend na binibigay po sa akin ay binibigyan ko po yun ng allocation. Hindi lang po yung para sa akin. Kasi ako po, since seminarista ako, ay nagbibigay po ako sa Youth Commission ng Diocese. At po kami ngayon ay naghahanda ng mga aralin para sa next year. So, bumibili po ako ng libro tuwing simbang gabi. Pasko, bagong taon. Ibinibigay ko po yung mga libro ngayon sa mga nagtuturo ng mga kabataan namin sa mga nagtuturo sa mga bata. Yung mga youth facilitators namin na college, mga trabaho, iba, mga high school yung iba, binibigyan ko po ng libro para may guide sila. Yun yung Youth Catechism, UCAT, walang bigaw na libro po yun. Sa Clarion Publications ay 395. Yun po yung aming pinagbabatayan ng aral para sa mga kabataan base sa turo ng simbahan. Bigyan ko kayo ng ideya. Yung pong 2011 World Youth Day sa Madrid, Spain, ito po'y pinamigay pero hindi kinatuwa ng maraming mga Europeo na kabataan, kaya pinagtatapon po nila yung mga libro na ito. Kaya mga Asians, yung mga Asiano, nakonekta ng kahit yung lengguwahe ay German, Italian, iba English na nakuha, inuwi dito sa mga Asian countries. Mga Asiano ang nakinabang. Kasi gusto namin yun na may libro para sa mga kabataan. Ano yung lengguwahe ng mga kabataan, aral ng simba. So mga Pilipino, na-translate na po yun. Kaya may Filipino version po yun. So 395 siya, binibili ko taon-taon, binibigay ko sa 50 kabataan na ito. Ito yung aming advokasya sa mga kabataan. Ayan. Tapos para sa inyo, bibigay ko para sa Champe. Okay? Ayan. So salamat sa lahat ng nag-serve, sa mga nag-sponsor, sa mga nangisa, maraming salamat po. Ayan. So sa choir, maraming salamat din. Ayan. Pag may time ako, bigyan ko kayo ng mga kopya ng mga kanta na para sa misa. Dahil ako kasi, biglang mapatapat si Father Mans dito sa inyo, ay kaibigan ko yun, best friend ko yun. Kung ako'y napakabait, yun, sumasabog yun sa misa. Pagka may mga konting magkariyahan, ano yun. So baka yun ay mapat. Pero yun naman ay very jolly. Yung nga na, pag may mali, talagang right. So, pag may time ako, wala pa akong gano'n. Lalo Pasko,
Tsaka sa Lenten season, maraming mga magagandang kanta ng pamisa yung maaari ninyo karangin. Yung mga ginagamit namin sa seminaryo, yun ay ituturo ko rin sa inyo. Ayan. Ako'y tumutugtog sa seminaryo, araw-araw. Ayan, yun ang aking trabaho sa seminaryo college. May nagtutugtog sa mga misa. Ayan. So, kayo ay masalubong sa Pasko, nawa ay maging mabunga po ang inyo pong pagdiwang ng Kapaskuhan. Muli, alalahanin natin, hindi lahat ay makapagdiwang ng Pasko ng may kaayusan. Yung iba pong pamilya ang kakilala natin ay nagluluksa sa kapanahon ng ito. May mga na-aksidente, may mga namatayan. So, isama natin sila sa ating pong mga dalangin. Sumayin niyo ang Panginoon. Kayong lahat na narito ay pagpalain at gabayan ng kapangyarihan at putihing Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang Eucharistia ay naialay na humayo tayong naglaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig at liwanag ng mundo. Salamat sa Diyos. Thank you.
Father dito. Father, 0.5 tayo. Ito yung ating musikero. Happy New Year. Ayan, nakakamera tayo ngayong gabi. Marami naman ang atin.